Hello, Aquarius! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading for the sign of Aquarius. Kuha muna tayo ng core energy mo dito. Ito ay ang Amore at Psyche at ito ay isang mensahe mula kay Universe. Pre-shuffled na ito. Kunin natin yung nasa ibabaw. Uy! Just the two of us. Full intimacy. So, kung ikaw ay nasa relasyon, sa paanong, maaring ito ay isang affirmation na ikaw ay nasa relasyon kung saan ay beyond the physical ang connection nyo. Maigting ang spark sa inyong dalawa. Nagkakaintindihan kayo kahit magkaiba kayo ng background. Nagkakaintindihan kayo mentally. Alam mo yun, hindi mo na kailangang magsalita at naiintindihan ka na niya spiritually, emotionally. Yung iba naman ay magsalita ka, finish niya yung sentence mo. So, maaaring ito ang minamanifest mo ngayon kung ikaw ay single, sa paanong paraan mo ma-attract or paano ka makaka-connect sa ibang tao more than the physical. Kung ikaw naman ay nasa relasyon, Aquarius, sa paanong paraan mo palalalimin pa ang inyong relasyon? Sa paanong paraan pa magkakaroon ng pagkakataon ng kayong dalawa lamang? Paano kayo makakapag-bonding ng kayo lamang na dalawa? At sa paanong paraan na mo parang i-allow yung connection na meron ka ngayon para i-heal ang iyong buhay o palawikin pa ang iyong buhay. Yung iba sa inyo, maaaring nasa long-term partnership at ina-assess mo kung saan na kayo, paano level up ba kayo, o pwede din akong cross-watcher kasi Aquarius ay masyadong maraming pangarap at ikaw ang gusto mo lamang ay magpakasal na kayo, mag-settle down, or magka-baby, pwedeng ganon. Pero hindi pa gusto nung isa. Pero kay judgment, kay Pisces lumabas ito, maaaring nandun ka sa point ng ng buhay mo na kung babae ka, medyo nagkakaedad na tayo at halimbawa gusto mo magka-baby pero hindi na dumadating alam mo yun, tumatanda na tayo. Ganun. So, gusto mo magka-baby pero tumatanda ka na. So, pinag-iisipan mo para hanggang dito na lang ba ako? Pwede din na yung iba sa inyo parang ayaw mo munang i-confront yung mga big talk na gano'n. Ayaw mo munang gumawa ng life-altering na decision. Nandun ka na sa point na kailangan mo nang i-reassess kung paano mo patatakbuhin ang iyong love life. Pero, at the same time, ayaw mo din sigurong isipin pa o ayaw mo pa siyang pagtuunan masyado ng energy. Kasi parang dami mo kong ginagawa, ang dami kong iniisip, parang tingnan natin muna pag-usapan yan. Pwedeng ganun si Aquarius. Marami akong binibuild at sa yung career ko, inaayos ko pa, pero hindi pa ako handa sa mga usapan na ganyan. Pwede din na kino-confront na kayo ng partner nyo, parang ano bang balak mo sa atin, ano bang gusto mo mangyari, pero ayaw mo yung usapan na ganun. As a result, parang iniiwasan mo, umiiwas ka sa mga usapan na sa usapang pera, umiiwas ka sa mga usapang big responsibilities, or umiiwas ka sa usapan na parang, halimbawa, tinatanong ka ng partner mo tungkol sa pera, saan na yung investment mo na ganito, saan na yung pinapatay yung bahay, kailan tayo magkakaroon ng bahay, whatever. So, parang ikaw na-frustrate ka na o nawawalan ka na ng pasensya dahil sa mga conversations na hindi mo namang gustong pag-usapan ngayon. So, meron din yung iba sa inyo, merong dinidil na, I don't know, kapatid, na mapang-impose, nag impose ng kung ano yung dapat na plano mo in life. Tapos, ikaw, hindi ka interesado. Alam mo, yung iba sa inyo pwede din na breadwinner. Typical na kwento ng breadwinner. Diba sabi ko kanina, invitation din to na maaring sa paanong paraan kayo makakapag-bonding ng kayo lang. So, iba sa inyo, medyo marami sigurong asungot sa paligid nyo. Let's say, nakatira kayo sa compound ng family, nakikitira kayo sa bahay. So, yung live-in partner mo ay maaaring hindi kasundo ng kapatid mo,
or masyadong dominant yung kapatid mo, siya yung nagbabayad ng bills, hindi mo kayang bayaran. So, siya yung may say sa lahat ng mga rules sa bahay. At medyo hindi ka uneasy yung partner mo sa gano'n. Pwede din na ikaw yung uneasy. Just kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate sa inyo. Merong isang tao sa paligid nyo, yan o, King of Wands pa. Ang taong to, ang energy nito, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Doesn't necessarily have to be Aries, Leo, Sagittarius, pero may enerhiya ng malakas sa paligid mo. Fireball of energy, very dominant, very parang siyang boss mo na nakatingin sa balikat mo palagi. Minamatyagan yung mga kilos mo. Yung energy ng taong to ay medyo malakas. Malakas na intimidating kumbaga. Malakas. So, yung energy niyang tao niya sa sobrang lakas, medyo nakaka-apekto siya doon sa relationship na meron ka ngayon. Gusto mong, ayaw mong pag-usapan kasi siguro kung yung partner mo nagre-reklamo dito sa enerhiyang yan, ikaw parang nakikibit-balikat ka lang kasi parang sanay ka na sa kanya. Sanay ka na sa energy ng taong yan. Pero yung partner mo, hindi siya sanay, obviously. At naiinis ka siguro na kinukulit ka na bumukod na lang, hindi pa nga kaya eh. May iniiwasan kang enerhiya. Samantala, meron namang isang enerhiya dito, King of Cups, maaaring ito yung partner mo, Cancer, Scorpio, um, Pisces. Emotionally stable. Actually, pwedeng ikaw yung nagrereklamo dun sa brother-in-law or father-in-law or in-law or yung family member, yung whoever that asungot is. Ikaw yung nagrereklamo sa presence niya at parang ang dami mo ng parang nakapagreklamo ka na sa barangay, na iakyat mo na siya, na escalate mo na siya sa inampalan, which is your partner, sinabi mo na sa partner mo, pero parang siya, relax siya, and parang, hindi naman sa deadma, ang dating sa'yo siguro deadma, pero sa kanya very kalmado lang siya na parang we'll get there, darating tayo dyan, relax ka lang, medyo tiis-tiis muna ng konti, maging pasensyoso muna. So, ikaw, nauubos na yung pasensya mo. Nauubos na yung pasensya mo sa mga, kasi para sa'yo excuses yun eh. Parang gusto mo nang umalis. Meron kang gustong alisan, pero meron kang gustong iwasan na tao or alisan na environment, pero yung partner mo, iba dun, hindi niya, kung hinihingi mo yung kay partner mo, hindi niya maibigay sa'yo sa kasalukuyan. At hindi niya, meron kang gusto mangyari na hindi pa kaya sa ngayon. Alam mo na dumarating na sa point na it's about time na mangyari yun. It's about time na gawin na yun. Pero kung ano man yung sabihin mo, hindi ka pinakikinggan ang dating sa'yo. Or parang kung may sinasabi, masama na yung mga nasasabi mong words, masasakit na. At wala pa ring dating doon sa partner mo. So, parang nauubos na yung pasensya mo. Gusto mo umalis. Pero you're still staying. Kasi, ewan ko, maasa ka siguro na kahit pa kahit pa kasi magkaiba kayo ng pananaw o gusto mangyari ng partner mo, tiwala ka, alam mo deep within your heart na siya at siya pa rin ang pipiliin mo. At yung mga anxiety moments mo, yung mga bouts of irita, yung mga kung ano-ano mong sinasabi mo, despite that, this person will stick around you no matter what. Hindi ka niya iiwan. At gagawin niya ang lahat or gagawin niya yung best niya para mabigay sa'yo yung gusto mo. Parang para sa'yo, the clock is ticking. Or the boat is sinking. Group yourselves into So, pwede din na binigyan ka na ng assurance ng partner mo. Binigyan ka na ng options. At binigyan ka ng options, pero parang feeling mo powerless ka to choose. Tingnan mo siya, oh. Marami siyang ang gaganda ng cups. Pero it's just a fantasy. Marami kang options pero wala ka namang power to choose. Pwede din na wala pa yung return on investment na
Um, bawa nag-invest ka sa business ng partner mo, ganyan. Pero, nihingi mo yung ano mo, yung dividendo mo, whatever. Tapos wala pa din. So, hindi ka makagalaw ng sa sarili mo. Parang feeling mo, wala kang choice. You are left without a choice. Kasi masyadong malakas ang forces ng mga tao sa paligid mo. Kumbaga, ikaw hanggang salta ka na lang na parang, hanggang demand ka na lang, pero alam mo na kung ikaw, you will go out of your way, medyo hindi din tayo ganun ka-equip para ah, mag-venture alone. Kasi alam mo din naman na kailangan mo yung partner mo to make things happen. Pwede din na mas matanda siya sa'yo or well, ano siya, marami siyang resources. Kailangan mo yung resources niya. Para maisa katuparan yung gusto mo mangyari. At gusto mo mang umalis, hindi ka makaalis kasi alam mo na, yun nga, partners kayo eh. Tapos, kailangan mo siya, period. Siguro sinabi mo, yung iba sa inyo, nakausap mo na yung partner mo and parang para sa'yo, sawa ka na nakaka-prove na deserve mo na tumira dyan sa bahay, deserve mo yung spot na yan kasi ikaw yung pinili ng partner mo, hindi naman sila. So, as much as matapang ka and marami kang vision and naniniwala ka sa vision mo, naiinis ka siguro, naiinis ka dahil alam mong tama yung vision mo, pero yung partner mo is trying to be this mature and calm individual na parang nauurat ka na hanggang kailan ganun, hanggang kailan ako magtitimpe, hanggang kailan ako maghihintay, hanggang kailan ko ipo-prove yung sarili ko. And siguro yung iba sa inyo, you feel na, alam mo yun, you are at the mercy of their decisions. At parang feeling mo, nakokontrol ka, ayaw mo ng ganun, or may meron kang vision na tingin mong dapat para sa'yo. So, eto ka, kinukumbinsin mo yung partner mo na parang baka naman pwede na tayong dalawa lang or baka naman pwede na wala nang asungot sa paligid. Pero sa sobrang frustration at paulit-ulit na sinasabi mo yun at para sa'yo walang ginagawa yung partner mo, yun, lalo ka nang naiinis at parang gusto mo nang gumawa ng paraan para ayusin, put the matters to your hands. Kasi parang hindi ka naman din makaalis. Ang dami mong options, ang dami mong pangarap, ang dami mong gusto mangyari, ang dami mong options, ang dami binibigay sa'yo ng universe. Pero, tingnan mo, hindi ka makapamili. Hindi ka makapamili or parang gusto ko to, gusto ko yan. Kumbaga, kung ba nagtatayo ka ng bahay, may Pinterest board ka na, may mood board ka na ng gusto mong mangyari. Pwede din kasi na pinramisan ka na mangyayari yun. Pero, wala pa ni isa doon ang naisa sa katuparan o nangyayari. So, ikaw tong parang naiinis ka kasi parang, ano to, I'll just put up with it. Ganon. Anong advice sa'yo ni universe? May controlling na person around you. Hindi ko alam kung yung partner mo o yung partner mo nga yata eh. Parang ang dating siguro sa'yo, nauuto siya ng mga tao sa paligid niya, pero hindi mo masabi kasi gusto mo maging respectful sa partner mo, or hindi mo masabi ng tuluyan kasi alam mong soft spot ng partner mo yung family niya. So, parang sino ako para magsabi ng gano'n. Pero alam ko naman na may karapatan ako na sabihin yun kasi deserve ko naman na nandito ako at deserve ko naman na earn ko naman yung spot ko to be in this family. Actually, siguro yung iba sa inyo naiinis kasi parang hindi naman nila alam kung ano yung mga sinakripisyo ko para kay partner. Tapos akala nila ako pa yung nagmamanipulate kay partner. Parang ganun. Common ng kwento ng mga ano,
magkakasama sa bahay yung extended family at saka yung husband wife nakatira sa family ni, let's say, husband o ni wife. So beware the shame creature. This is the frog na kumakain ng, anong tawag doon? Alitap-tap. So, hindi niya makontrol kung ano man yung shame creature siya eh. Hindi niya makontrol yung amount of shame na na-engulf niya or nakakain niya. Pero, ikaw, ang mensahe nito, may ano ka, kung siya ay walang control, si shame creature, that's in your head, walang control doon sa mga nakakain niya, ikaw may control ka doon sa amount of shame that you feed your mind. Kung halimbawa, do you feel shameful when you express your thoughts? Do you feel shameful when you express your feelings, lalo na sa partner mo? Do you feel unworthy sometimes? Do you feel that you are not worthy of your space sa bahay? Do you feel na parang dahil uh, ganto lang ako, whatever that ganto lang is, ganto na nila ako itrato. So, minsan din, siguro, nakikita mo yung sarili mo, na finifeed mo yung utak mo ng mga descriptions about you na hindi maganda para lang ma-justify yung injustice or whatever it is na pagtrato sa'yo ng mga tao sa paligid mo. So, yung message nito is you have to let go of that shame creature. Don't let that get to you and know that you are deserving. Kung ano man yung binigay sa'yo ni universe or blessings ni God ngayon, deserve mo yon. Don't let anybody get into the, meron kang choices, di ba? Meron kang options, meron binigay sa'yo ni universe, ang daming pinipresenta sa'yo ni universe. Huwag mong ihinto na hanggang doon ka lang. Alam mo yung wag mong pigilan yung sarili mo na mamili, ano to? Mangarap dahil lang yung partner mo ay gusto niya hanggang dun lang siya. So, kung friend kita, sinabihan na kita na hindi mo na problema yung dynamics nila sa family, might as well mag-ipon ka. Mag-ipon ka ng on your own and yun, para ikaw na yung magpatayo ng bahay. Para ikaw na yung mag-take ng action doon sa yung kayong dalawa lang. Kasi gusto mo kayong dalawa lang. O tingin mo yun yung tama, kayong dalawa lang. Kasi the judgment in reverse here means na it's ripe for you na mag-level up, pero yung circumstances around you or yung choices mo, pinipigilan mo yung sarili mo na mamili dahil lang sa mga naganap sa environment mo. So, wag kang papatinag sa mga ganon. Kung kinakailangan mong umalis, umalis. At wag mong bibitbitin. Pero kung alis ka, wag kang magbibitbit ng excess baggage. Yun lang ang tanging paraan. Expressing yourself with tact, with grace. Ang paraan para makalaya na doon sa yung overthinking. Kasi parang marami kang options eh, pero parang feeling mo wala kang choice. Kasi nga, yung choices ng ibang, naka-angkla yung choices mo sa choices ng ibang tao. Lagi kang may choice. Tandaan mo yan. Lagi kang may choice at nasa sa'yo yun kung paano mo i-execute yung choice na yun. So, iwan ko na yun dun. Aquarius, salamat sa pagbisita. Like, share, subscribe lang po. Sana makita ko kayo ulit next time. At ako po si A. See you soon. Bye!